Mr. Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 2446-2450. Walang kaaway sa immortal na mundo. Ang pagdating ni He Lian ay nagbigay kay Yang Yiyo ng mahinang pag-asa, o tinatawag itong espiritual na kaginhawahan, o isang layunin na magpapahirap sa kanya sa paglilinang. At ang layuning ito ay mahanap muli ang kanyang tatlong matandang kaibigan isang araw sa hinaharap, o maging ang iba pang mga alagad ng Yunmen, isang pag-asa na matuntan ang pinagmulan. Ayon kay He Lian, ang mahabang ilog ng tadhana ang pinagmulan ng lahat ng bagay sa mundo, na may mga pagtaas at pagbaba. Nagkalat man ang mga walang kamatayan pagkamatay nila, kailangan pa rin nilang bumalik sa mahabang ilog ng tadhana. Bagamat ang bagay na ito ay ethereal, narinig ni Yang Yiyo na may katuturan ito. Ito ay isang mundo ng paglilinang, at lahat ay posible. Dahil may ganitong tsismis, hindi ito walang basehan. Gustong malaman kung may mahabang ilog ng tadhana, sinabi ni He Lian na marahil ang God Realm ang may sagot, at ang Six Paths of Reincarnation at ang Netherworld ang lahat ay may sagot. Ngunit ang lahat ng ito ay may premise na ang sariling cultivation realm ay dapat sapat, nakatayo ng mataas at nakakakita sa malayo, iyon ang dahilan. Kaya may mas mataas na layunin si Yang Yiyo. Kung talagang may mahabang ilog ng tadhana ang mundong ito, dapat niya itong mahanap. Nandyan din ang theory of the Netherworld, which is his obsession. Umiral man si Liu Lingling sa Netherworld, kailangan niya itong mahanap. Ang puntong ito ay hindi kailanman nagbago. Kailangan niyang maging malakas, napakalakas, at tumayo sa tuktok ng mundo ng mga engkanto, o kahit na sa tuktok ng tatlong kaharian. Sa oras na iyon, naniniwala siya na makikita niya ang lahat ng gusto niyang makita. Sa huling pagsusuri, ito ay bumaba sa tatlong salita maging mas malakas. Sa pamamagitan lamang ng patuloy na pagpapalakas ay mapoprotektahan niya ang mga tao at mga bagay na gusto niyang protektahan. Kung siya ay sapat na malakas, ang Meteorite Palace, ang tatlong pangunahing puwersa ng Chanson, at ang Xiaoyao Palace ay hindi sisilakay sa Yunmen, papatayin ng 70,000 hanggang 80,000 Yunmen na mga disipulo, at papatayin ang kanyang tatlong matandang kaibigan. Ang kalaban ay napakalakas at makapangyarihan. Kaya kailangan niyang maging mas malakas para protektahan ang lahat. Para sa ilang malalaking puwersa tulad ng Meteorite Palace, alam ni Yang Yiyo na hindi na siya makapaghintay na dumating sila sa pintuan, at dapat siyang lumaban ng may mapangwasak at subversibong kapangyarihan. Ang mga disipulo ng Yunmen ay hindi maaaring mamatay ng walang kabuluhan, at ang tatlong matandang kaibigan ay hindi maaaring mahulog ng walang kabuluhan. Mukha siyang kalmado sa ibabaw, pero sa totoo lang, nangingibabaw na ang galit sa puso niya. Ang bundok ay sarado sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos lumabas, magkakaroon ng madugong ulan at hangin. Mentally prepared siya. Matapos ang insidenteng ito, sa wakas ay naunawaan niya at naisip na ang ganting atake ay ang pinakamahusay na depensa. Ayaw niyang mawalan ng kahit na sino, kahit na ang ibig sabihin nito ay hindi ilalago ang lahat at mapoprotektahan sa ilalim ng kanyang mga pakpak sa mahabang panahon. Ito ay mas mabuti kaysa sa pagkawala ng sinuman. Labis na natakot si Yang Yiyo, natatakot na mawala ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan. Sa pagkakataong ito ay tatlong matandang magkakaibigan, kaya paano ang susunod? Ang kanyang mga magulang, asawa, anak, at iba pa. Sa kanyang puso, sila ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Kahit na ito ay makasarili, mas gugustuhin niyang maging makasarili. Ang pagsira sa kaaway ay ang kanyang paniniwala sa hinaharap. Ang pagbibigay ng isang matatag na kapaligiran sa pagtatanim para sa lahat sa Yunmen ay ang kanyang susunod na layunin. Walang kaaway sa mundo. Kapag nasira niya ang lahat ng mga kaaway, magkakaroon pa rin ba ng maraming alalahanin? Hindi. Hindi na mauulit. Hindi na kailangang mag-alala. Paano naman ang sinaunang superpower sa mundo ng engkanto? Paano naman ang kapangyarihan ng makalangit na Panginoon? Paano naman ang ikawalo at ikasyam na antas ng kaliwanagan? Dudurugin at papatayin ko kayong lahat. Sa lambak, umalis si He Lian, at dumating ang panganay na kapatid. Junior Kuya. Lumitaw si Yun Changsheng. Panganay na kapatid. Lumingon si Yang Yiyo at ngumiti kay Yun Changsheng. I'm sorry, Junior Brother. Hindi ko naalagaan ng mabuti si Yunmen. Sabi ni Yun Changsheng habang nakatingin sa mga lapida ng batang monghe na si Lao Fan at ng dalawa pa. Kuya, huwag mong sisihin ang iyong sarili. Kung talagang gusto mong pag-usapan ang tungkol sa responsibilidad, ako iyon. Ako ang Panginoon ng Yunmen, ngunit hindi ko pinrotektahan ang lahat. Itigil na natin ang pag-uusap tungkol dito. Nandito ako para pag-usapan ng isang bagay sa iyo. Alam ni Yang Yiyan na si Kuya ay puno ng paninisi sa sarili, ngunit hindi niya ito sinisisi. Gaya ng sabi niya, ang responsibilidad ay kanya. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Yun Changsheng nang marinig niyang nagsalita si Yang Yiyan. Sa loob ng 3 buong taon, nagkulong si Little Junior Brother sa lambak na ito nang walang sinasabi. Ngayon, sa wakas ay nagsalita siya, na nagpapakita na may naiintindihan siya sa kanyang puso. Ito ang kailangan niyang makita. Sa mundo ng mga practitioner, ito ang orihinal na batas ng natural selection. Ang taglagas ay hindi maiiwasan. Matagal na niya itong nakikita, ngunit alam ni Yun Changsheng na ang Little Junior Brother ay higit na pinahahalagahan ang mga emosyon.
Ang sakuna ng Yunmen ay may malaking epekto sa kanyang estado ng pag-iisip. Kung ang kanyang mga iniisip ay pumasok sa isang dead end, ito ay tapos na. Ngayon ay mabuti na. Tila nakaalis na si Little Junior Brother sa kanyang panloob na pagkakasalubong. Mataimtim niyang sinabi, Junior Brother, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Kahit anong desisyon mo, susuportahan kita palagi. Kahit gusto mong maging kaaway ng buong mundo ng engkanto, susuportahan kita. At tayo. Sabay na tumingin sina Yang Yiyo at Yun Changsheng, at ang pangalawang nakatatandang kapatid na si Xing Chenzi at ang nakatatandang kapatid na si Ji Zixian ang dumating. Ikalawang nakatatandang kapatid na lalaki, maliit na nakatatandang kapatid na babae. Bati ni Yang Yiyo. Junior Brother, I am relieved to see you walk out of the horns, hehe, si Ji Zixian ay parang kapatid pa rin. Little Junior Brother, ano ang susunod mong gagawin? Sabihin mo lang sa amin. Lahat kami ay sumusuporta sa iyo. Nagsalita din si Xing Chenzi. Naantig si Yang Yiyo nang makita niya ang tatlong tao. 3 taon na ang nakalilipas, iniutos niyang isara ang bundok at idineklara ang digmaan sa 3 pangunahing puwersa ng Tianzhen, ang Meteorite Palace, at ang Xiaoyao Palace pagkatapos ng 1,000 taon. Walang sabi-sabing ginawa ito ng panganay na nakatatandang kapatid. Isang salita. Ang pangalawang nakatatandang kapatid na lalaki at ang pinakabatang nakatatandang kapatid na babae ay hindi umimik. Supportive pa rin sila ngayon. Paano ako hindi magagalaw? Huminga ng malalim, sinabi ni Yang Yiyo. Ang susunod kong layunin ay gawing walang kaaway ang Yunmen sa mundo ng mga engkanto. Ito ay isang simpleng pangungusap, ngunit ang bigat na nakapaloob dito ay nanginginig sa lupa. Gawing walang kaaway ang Yunmen sa mundo ng engkanto. Ang kasalukuyang mga kaaway ng Yunmen sa mundo ng mga engkanto ay ang 3 pangunahing puwersa ng Tianzhen, ang Meteorite Palace, at ang Xiaoyao Palace. Lahat sila ay mga first class na super force na may mahabang kasaysayan at malalim na pamana. Ang sirain ng iilang pamilyang ito ay halos katumbas ng pakikipagdigma sa buong mundo ng diwata. Ito ay isang tila imposibleng layunin. Posibleng sirain ang isa sa kanila, o kahit isa sa mga master mula sa ilan sa kanila, ngunit imposibleng sirain ang ilan sa kanila sa mata ng mga ordinaryong immortal. Pabayaan ang iba, ang 3 dakilang kapangyarihan ay ang nangingibabaw na puwersa sa modernong immortal na mundo, na may sinaunang at matagal ng pamana at maraming Panginoon. Kahit na ang mga Panginoon mula sa 3 kapangyarihan ay pumunta na sa makalangit na daan at hindi na makabalik, ilang Panginoon ang natitira. Ito, walang nakakaalam. Ngunit tiyak na magkakaroon ng marami. Bilang karagdagan, mayroong pagbabago sa walang kamatayan at lihim na kaharian ng demonyo. Ang mga matandang Master Generation na nawala sa loob ng mahabang panahon mula sa ilang puwersa ay talagang umalis dito. Ang huling pagkakataon na ang Eightfold Master ng Meteorite Hall na nanguna sa ilang puwersa para salakayin ang Yunmen ay isang senyales. Ang Meteorite Hall ay may mga Masters of the Eighth Comprehension na lumabas sa Immortal at Demon Secret Realm, kaya hindi ba't ang ibang mga powers ay may Masters of the Eighth Comprehension? Imposible talaga. Kung sumiklab ang isang digmaan, maaari mong isipin na ang taong kaharap mo ay malamang na hindi isang master ng ika-8 pangunawa. Sa paghusga mula sa kasalukuyang lakas ng Yunmen, ang isang pang-8 antas na pag-unawa ay nakakasakit na ng ulo. Kung may isa pa o kahit na ilan, ito ay tiyak na magiging tulad ng isang itlog na tumatama sa isang bato, o kahit isang ganap na pagkawasak, ang pagkawasak ng Yunmen. Gawin. Hindi ba alam ito ni na Yun Changsheng, Xing Chenzi, at Ji Zixian? Siyempre alam nila, pero nagkakaisa pa rin silang 3 na sumusuporta sa nakababatang kapatid. Okay, dapat matagal na itong ginawa. Anyway, naging mortal enemy na tayo sa maraming puwersa. Imbes na hintayin natin sila sa susunod, mas mabuting magkusa na lang at patayin sila ng mabilis. Mas mabuti na to kaysa bugbugin ng iba. Nakakainis at nakakahiya talaga. Nakakahiya naman sa master. Ang mga mata ni Xing Chenzi ay kumikislap sa sandaling ito, at ang kanyang buong momentum ay nagbago, tulad ng isang matalim na espada na tumagos sa langit at lupa, puno ng nakamamatay na aura. Sa mga mata ni Yang Yiyan, ang pangalawang kapatid na lalaki ay hindi nagkita sa loob ng libu-libong taon, ngunit siya ay nakagawa ng mabilis na pag-unlad. Kapag nagkaroon na siya ng pangunawa, siya ay nasa ika-5 antas ng espada. Mula sa kanyang momentum, mararamdaman na ang pag-atake ng pangalawang kapatid ay malakas, at ang tunay na lakas ng espada ay sumabog. Ang ika-6 na antas ay maaaring hindi niya kalaban. Hehe, pumapayag din ako. Patayin mo lahat ng mga bastos na yan. Walang galit sa mundo ng mga engkanto. That's the best. Si Ji Zixian ay palaging isang taong walang pakialam sa gulo. Siya ngayon ay nasa ika-5 antas ng kaliwanagan, at siya ay gumagawa din ng mabilis na pag-unlad. Lihim na namangha si Yang Yiyo na ang dugo ng pamilya Ji, ang unang pamilya sa mundo ng mga engkanto, ay talagang mahiwagang. Nang siya ay umalis, ang maliit na kapatid na babae ay hindi pa umabot sa antas ng kaliwanagan, ngunit ngayon siya ay nasa ika-5 antas ng kaliwanagan. Ang kanyang dugo ay laban sa langit, at ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay ang uri din na kayang lumaban sa mga antas. Mayroon ding walang limitasyong potensyal sa hinaharap. Tanging ang panganay na kapatid na lalaki ang nasa ika-3 antas ng kaliwanagan.
Kahit na siya ay tumaas ng 2 antas sa loob ng 1,000 taon, ito ay kapansin-pansin na, ngunit ito ay mas mababa pa rin sa pangalawang kapatid na lalaki at maliit na kapatid na babae. Sina Xingqianzi at Ji Zixia sa field ay parehong nagpalabas ng malakas na aura, na nagpaikot ng mata sa panganay na kapatid na si Yun Changsheng at sinabing, kayong dalawa ay walang galang. Ako, ang panganay na kapatid, ay nandito. Alisin mo ang iyong aura. Gusto mo akong apihin. 5 antas pa lamang ng kaliwanagan. Ano ang napakahusay dito? Ang maasim na tono sa pananalita ay agad na nagpatawa kay Yang Yiyu at sa dalawa pa. Sa katunayan, alam ni Yang Yiyu na ang talento ng pinakamatandang kapatid na lalaki ay hindi masama. Ang dahilan kung bakit siya nasa 3 antas ay dahil inilagay niya ang lahat ng kanyang lakas sa pamamahala ng Yunmen. Kung hindi, ang panganay na nakatatandang kapatid ay maaaring wala sa 5 antas ng kaliwanagan ngayon. Mas relaxed ang atmosphere sa field sa tawanan. Sinabi ni Yang Yiyu, pinakamatanda na kapatid na lalaki, dapat kang sumunod sa pag-iisa. Babantayin ko ang mga gawain ng Yunmen. Sa katunayan, wala nang dapat bantayan. Magiging maayos ito pagkatapos maisara ang bundok. Nagsumikap ka ng libu-libong taon. Kung hindi mo inilagay ang iyong lakas sa pamamahala ng Yunmen, malamang na ikaw ang may pinakamataas na pagtatanim sa amin. Bueno, kahit hindi mo sabihin, mas pinili kong pumunta sa pag-iisa. Dahil napagpasyahan nating lumaban sa ilang malalaking puwersa, lumaban tayo. Hindi maaaring mawalan ng mukha si Master. Maaaring tanggayan ng ating Panginoon ang tsansan ng ilang malalaking puwersa, at bilang isang disipulo, maaari nating sirain ang kanilang mga disipulo. Hindi mawawala ang mukha na ito. Ang mga namatay na disipulo ng Yunmen ay hindi maaaring mamatay ng walang kabuluhan. Pagkatapos ng 1,000 taon, ako, si Yun Changsheng, ay tiyak na papatayin ang 8 antas. Nang sabihin ito ni Yun Changsheng, nagbago ang kanyang ugali. Sa mga mata ni Yang Yiyu at ng dalawa pa, tila hindi maramdaman ang pag-iral ng panganay na nakatatandang kapatid, na parabang ganap na siyang sumanib sa mundo. Okay, tayong 4 na magkakapatid ay hindi magpapahiya sa ating Panginoon. Pagkaraan ng 1,000 taon, ang immortal world ay pupunta sa digmaan. Okay. Hahaha. Umalangaw-ngaw sa buong lambak ang magiting na tawanan ng 4 na tao. Pagkatapos, iwinagayway ni Yang Yiyu ang kanyang kamay at nagpakita sa bukas na espasyo ng lambak na may maliwanag na lilang gintong liwanag. Big Brother, ang purple gold crystals na ito ay top-grade refining materials na magagamit para pinuhin ang top-grade na immortal na armas o kahit na top-grade. Naaalala ko na ang Immortal Alliance ay sibilisado sa pamamagitan ng pagpino. Mahahanap mo ang elders para pinuhin ang mga immortal na armas. Dahil magdedeklara tayo ng digmaan, kailangan din nating maghanda ng ilang bagay. Kapag natapos na ang mga paghahandang ito, ipapamahagi ang mga ito sa bawat disipulo sa antas ng kaliwanagan, sila man ay mga demonyo o mga tao. He's, junior brother, you are so generous. Okay, with these refining materials, we can definitely refine the best. The strength can improve by at least 30%. Leave it to me. Ikanaway ni Yun Changsheng ang kanyang kamay upang kolektahin ang mga lilang gintong kristal na kasing laki ng isang maliit na bundok, at pagkatapos ay umalis. Maraming dalubhasa sa pagpapadalisay sa grupo ng matatanda. Pagkatapos niyang ayusin ay pupunta siya para mag-retreat at mag-ensayo. Pagkaalis ng panganay na kapatid, tiningnan ni Yang Yiyan ang pangalawang kapatid na lalaki at ang nakababatang kapatid na babae. Mayroon pa siyang ilang mungkahi at mga bagay na sasabihin sa kanila, na lahat ay mahalaga. Kabanata 2447 Purple Gold Water of Life. Second Senior Brother, kahit na hindi ko masyadong naiintindihan ang iyong swordsmanship, dahil wala na si Master, gusto kong ipakilala sa iyo ang isang tao. Baka sakaling mabigyan ka niya ng payo at matulungan kang pagbutihin ang iyong swordsmanship. How about it? Diretso sa punto si Yang Yiyu. Dahil napagpasyahan niyang sumabak sa digmaan, tutulungan niya ang lahat na palakasin ang kanilang lakas hanggat maaari, upang magkaroon sila ng kapangyarihang protektahan ang kanilang sarili at lumaban muli sa digmaan makalipas ang 1,000 taon. Nang marinig ni Xingqianzi ang mga salita ni Yang Yiyu, nagliwanag ang kanyang mga mata. Alam niyang pambihira ang junior brother na ito. Dahil masasabi niyang may makapagtuturo sa kanya ng swordsmanship, very reliable ito. Sa katunayan, bilang karagdagan sa kanyang Panginoon, walang sinuman ang nagturo sa kanya ng espada. Siya ay nag-explore sa kanyang sarili, hindi banggitin na siya ay talagang umabot sa isang bottleneck. Ang swordsmanship ay ang makaharing paraan. Ilang tao ang makakaabot sa kanyang antas, kaya kakaunting tao ang makapagtuturo sa kanya. I'm so happy. Sino si junior brother? Tanong ni Xingqianzi. Lian, siya ay may malalim na pag-unawa sa swordsmanship. Dapat mo siyang hanapin. Dapat ay matulungan kanya. Sabi ni Yang Yiyu. Ang dahilan kung bakit hiniling ni Yang Yiyan sa kanyang pangalawang senior na kapatid na hanapin si Lian ay dahil alam niyang magaling din si Lian sa kendo. Nang turuan niya siya ng sining ng pagkontrol sa espada, si Lian daw at ang espada ay parehong superior kendo. Sa kasamaang palad, hindi siya nagkaroon ng parehong pangunawa sa kanyang pangalawang nakatatandang kapatid sa kendo.
O sa halip, ginawa niya, ngunit hindi siya profesional sa kendo, kaya hindi siya umabot sa kanyang pangalawang senior na kapatid. Gayunpaman, ang kanyang pangalawang nakatatandang kapatid na si Xing Chenzi ay nakakuha ng kaliwanagan sa kendo, at naabot na niya ang ikalimang antas ng kaliwanagan. Kakaunti lang talaga ang mga tao sa mundo na may ganitong pangunawa. Si He Lian ay misteryoso at hindi mahuhulaan, at naniniwala siyang matutulungan niya ang kanyang pangalawang nakatatandang kapatid na maabot ang mas mataas na antas sa kendo. Kaya't ang kanyang pangalawang nakatatandang kapatid na lalaki ay umalis na may pananabik. Sa katunayan, para kay Xing Chenzi, nagkaroon ng bottleneck ang kanyang landas sa kendo, at nagdusa siya sa katotohanang walang mapag-usapan at makipagpalitan ng mga ideya, dahil kakaunti lang talaga ang maaaring gumabay sa kanya sa kendo sa antas ng kaliwanagan. Tanging ang junior sister lang ang naiwan sa field. Tumingin sa kanya si Yang Yian at sinabing, "Ate, dinala ko ang malalaking halimaw na iyon sa paglalakbay na ito sa dayuhang mundo." Maliban sa maliit na Phoenix, the Rat King, at Purple Gold Eunuch, ang iba pang malalaking halimaw ay nasa ilalim ng utos ng iyong Fairy Beast Academy. Ang mga mata ni Zixian ay berde. Malaki ang naging papel ng Fairy Beast Academy na pinamumunuan niya sa magkasanib na pag-atake ng ilang malalaking puwersa sa Meteorite Palace. Ang daan-daang libong mga ibong lag-ari na ibinigay sa kanya ni Yang Yian ay halos nabura, na naging dahilan upang siya ay nadurog ng puso. Gayunpaman, ngayon ay handa na ang junior brother na pangunahan niya ang malalaking halimaw na iyon sa antas ng kaliwanagan, na nagpasaya sa kanya. Kapatid na lalaki. Ang isang tao ay isang tao sa kanyang salita at hindi siya pinapayagang pagsisihan ito, natakot si Zixian na pagsisihan ito ni Yang Yian. Ako ang master ng Yunmen, at ang aking mga salita ay kasing ganda ng ginto, okay. Natuwa si Yang Yian sa sinabi ng junior sister. Okay, it's settled, alis na ako. Swoosh! Napakabilis pa rin ni Zixian. Habang pinapanood siyang umalis, umiling si Yang Yiu at mapait na ngumiti. Pagkatapos ay naglakad na rin siya palabas ng lambak. Pagkaraan ng mahigit isang buwan, nanatili siya sa isang grupo ng mga kababaihan at ginabayan din ng ilang mga disipulo at mga bata sa kanilang paglilinang. Mabilis na lumipas ang isang buwan. Sa araw na ito, pumunta si Yang Yiu sa Dark Knight Hall. Nasugatan din si Zumao sa labanan ng ninakawan si Yunmen, at bumisita siya. Siyempre, bilang karagdagan kay Zumao, maraming nasugatan sa Yunmen, at kailangan niyang bisitahin sila isa-isa. Ang dahilan kung bakit siya pumunta sa lambak kung saan naroon ang tatlong tao pagkabalik ay para magbigay-pugay sa kanyang matandang kaibigan at para balaan ang sarili na magmuni-muni sa loob ng 3 taon. Ang pangalawang paghinto, nagtipon siya kasama ang kanyang mga magulang, asawa, mga anak, kamag-anak at kaibigan, una upang aliwin sila, at pangalawa upang hikayatin silang magsanay sa pagpapabuti ng sarili. Tanging sa kanilang sariling lakas maaari nilang maprotektahan ang kanilang sarili sa mahabang panahon. Pangatlo, sa puso niya, ang mga kamag-anak at kaibigan ang pinakamahalaga. Ang ikatlong paghinto upang makita si Zumao ay dahil may merito si Zumao. Matapos matuklasan ang kaaway na umaatake sa Yunmen sa unang pagkakataon, nagmamadaling dinala ni Gang ang kanyang mga magulang, asawa, mga anak at iba pa sa lumang puno ng willow upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Gayunpaman, narating pa rin ng kalaban ang lugar kung saan naroon ang matandang puno ng willow. Kung hindi dahil sa desperadong pagsisikap ng matandang willow tree, nawalan siya ng mga kamag-anak. Ang desperadong proteksyon at pakikipaglaban ng Snowcat ang nagligtas sa kanyang pamilya. Kaya pumunta muna si Yang Yiu para makita ang Snowcat. Pagdating niya sa Dark Knight Hall, tahimik na lumitaw ang dalawang Ghost Immortal sa ilalim ni Meng Tian. Kilalanin ang Master. Bumangon ka na, wala kang dapat alalahanin sa akin, ako na mismo ang papasok, Outrez. Ikan-away ni Yang Yiu ang kanyang kamay upang hayaang umatras ang dalawang maltong immortal. Si Meng Tian, ang pang-apat na disipulo, ay nasugatan din sa labanang ito, ngunit nabalitaan ko mula sa panganay na kapatid na siya ay magaling at umatras na. Hindi siya inistorbo ni Yang Yiu. Sa pagkakataong ito ay dumating siya upang makita ang Snowcat. Pumasok si Yang Yiu at naramdaman ang daan-daang mga immortal na multo sa paligid ng Dark Knight Hall. Napakaganda ng nakatagong aura, mas malakas kaysa 1,000 taon na ang nakalilipas. Lahat sila ay mga immortal na multo sa ilalim ni Meng Tian. Sayang wala pa ring enlightenment. Pero sapat na bilang intelligence officer. Sa labanan laban sa Yunmen, ang Ghost Immortal Army ay nakaranas ng hindi bababa sa pagkatalo, salamat sa kanilang Ghost Immortal talent para sa pagtatago. Tanging ang Dark Knight Hall, bilang Intelligence Gathering Department, ang hindi bumalik sa panahon ng pagsasara ng bundok, at lahat ng iba pang mga disipulo ay bumalik sa Yunmen. Pumasok si Yang Yiu sa Dark Knight Hall at umupo sa unang upuan sa itaas. Ang buong Dark Knight Hall ay sobrang tahimik at walang laman. Ngunit bago pumasok si Yang Yiu, naramdaman niyang 8 o 9 na nakatagong aura ang umalis sa bulwagan. Upang maging tumpak, mayroong 8 aura, at lahat ng 8 aura ay nasa pinakamataas na antas ng mga immortal ng sangkatauhan. Alam niya nang hindi tinatanong na sila ang mga pumatay sa pamilya dugo. Napakabuti na makagrow sa peak level ng mga immortal ngayon. Kamusta ang sugat mo?
Sabi ni Yang Yiyo, nakatingin sa bakanteng upuan sa gilid. Salamat sa iyong pag-aalala, Master. Magpagaling ka lang ng ilang taon. Sa susunod na sandali, isang pilak na ilaw ang kumislap sa bakanteng upuan. Ang Snowcat na may puting katawan ang nagsalita. Gayunpaman, ang Snowcat ay mukhang walang sigla sa sandaling ito, at ang kanyang boses ay mahina. Ang mga mata ni Yang Yiyo ay kumikislap, ngunit siya ay umupo, at pagkatapos ay lumapit sa Snowcat, iniunat ang kanyang kamay upang marahan itong kunin at sinabi, nasugatan ka ng ganito at sinabi mo pa rin na okay lang. Mayroon akong 9 na buhay. Nawalan ako ng 3, ngunit mayroon pa akong 6. Okay lang. Mahina pa rin ang boses ng Snowcat, ngunit nanginginig ito sa sandaling ito. Ito ang unang pagkakataon na hinawakan siya sa mga bisig ni Yang. Ang Snowcat ay nagkaroon ng isang komplikadong relasyon kay Yang Yiyo. Pilit siyang pinasuko nito, ngunit sa sumunod na pakikipag-ugnayan ay unti-unti na siyang nasanay at nagustuhan pa nito, ngunit may hukay pa rin sa kanyang puso. Kaya't halatang napakalakas niya at madaling mag-transform sa anyo ng tao, ngunit hindi siya kailanman naging tao sa harap ni Yang Yiyo. Sa sandaling ito, habang hawak sa kanyang mga bisig, bahagyang nanginginig ang katawan ng Snowcat. Ako pa ba ang sinisisi mo? Alam ni Yang Yiyo na ang Snowcat ay palaging lumalaban sa kanya. Hindi ako manggahas. Sabi ng Snowcat. Hindi mahalaga. Ano man ang iniisip mo, ituturing kitang pusa ko. Nagsumikap ka sa pagkakataong ito. Umupo si Yang, hinawakan ang Snowcat sa kanyang mga bisig, at dahan-dahang hinimas ang kanyang malambot na balahibo ng snow na pusa. Bahagyang nanginginig ang Snowcat sa kanyang mga bisig. Hindi ito takot, kundi isang panginginig na hindi mailarawan. Minsan kong sinabi na ikaw ang magiging anino ng Yunmen, at higit pa sa aking anino. Nangako ka sa simula. Ngayon, tuparin mo ang iyong pangako. Ang aking anino ay hindi palaging isang pusa. Sinusumpa ko rin na hindi ko hahayaang may masaktan, kasama ka. Mahina ang boses ni Yang sa sandaling ito, ngunit puno ito ng hindi mapag-aalinlangan ng pangangibabaw. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang palad, at isang patak ng lilang gintong tubig ng buhay ang lumitaw sa kanyang palad. Sinabi niya sa pas ang niebe, kunin mo, hinihintay kitang magbagong anyo. 3 buhay ang nawala para kay Yunmen, at babayaran kita. Ang patak ng tubig ng buhay na ito ay nagmumula sa loob ng bato ng buhay, sapat na. Sa katunayan, ang patak ng tubig ng buhay sa palad ni Yang sa sandaling ito ay iba sa nakaraang tubig ng buhay. Ang dating tubig ng buhay ay madilim na berde, ngunit itong patak ng tubig ng buhay ay lila ginto. Gaya ng sinabi niya, ang patak ng tubig ng buhay na ito ay nagmula sa loob ng bato ng buhay sa pinagmulan ng Dragonfish Lake sa Chenkun Pot. Ginawa niya ang pagtuklas na ito hindi pa nagtagal. Hindi niya napagmasdan ng mabuti ang bato ng buhay. Alam niya lamang na ang tubig ng buhay ay ipinanganak mula sa bato ng buhay. Alam niyang ibinalita niya ang pagsasara ng bundok 3 taon na ang nakakaraan. Pagkaraan ng 1,000 taon, nakipagdigma siya kasama ang ilang malalaking puwersa at nagmuni-muni sa kanyang sarili sa lambak. Ano? Dapat ba siyang pumunta sa digmaan? Sa oras na iyon, tiyak na gagamitin niya ang lahat ng mayroon siya at gagamitin ang lahat ng magagamit. Kaya naisip muna niyang gamitin ang balon ng Chenkun Pot. Hindi niya sinasadyang natuklasan ang loob ng buhay at aktwal na natagpuan ang isang maliit na puyo ng tubig sa loob. Sa loob ng puyo ng tubig na ito, mayroong isang pool ng tubig, isang pool ng purple gold na tubig. Kung ito ay nahahati sa mga patak ng tubig, magkakaroon ng halos 100 sa kanila. Ito ay ganap na kabaligtaran sa kulay ng tubig ng buhay, ngunit ang epekto ay ibang-iba. Ito ay ganap na sumasabog na sigla at ang enerhiya ng langit at lupa. Ang gayong patak ng lilang gintong tubig ng buhay ay malamang na libu-libong beses na higit pa kaysa sa ordinaryong tubig ng buhay. Matapos itong matuklasan ni Yang Yiyan, hindi siya nang ahas na gamitin ito ng madali. Pinag-aralan niya ito ng mahabang panahon at sa wakas ay nalaman niya na ito ang tunay na diwa ng tubig ng buhay. Ito ang pundasyon ng tubig ng bato ng buhay. Ang bato ng buhay ay isinilang sa pinagmulan ng Dragonfish Lake, at ang tubig ng Dragonfish Lake ay nagpapalusog sa buong espasyo ng Chenkun Pot. Ito ay katumbas ng bato ng buhay na nagbibigay ng sigla sa buong Chenkun Pot, at ang madilim na berdeng tubig ng buhay na isinilang sa ibabaw ng bato ng buhay ay kabilang sa pangalawang tubig ng sigla. Ito ay ginagamit upang mabilis na linangin ang ilang mga nilalang. Sa wakas ay naunawaan ni Yang Yiyan. Hindi katakataka na gumamit siya ng isang patak ng tubig ng buhay upang patubigan ang isang puno ng gamot sa engkanto at ito ay mamumukadkad at mamumukadkad kaagad. Ang lilang gintong tubig ng buhay na inalagaan sa tubig ng buhay ay ang kakanyahan, at ang malaking bahagi nito ay tumagos sa tubig ng buhay upang mapangalagaan ang buong espasyo ng Chenkun Pot. Ito. Matagal akong napagmasdan na maaaring tumagal ng 100 taon para ang asensya ng tubig ng buhay ay makagawa sa loob ng isang patak ng bato ng buhay. Ang pool ng buhay na kakanyahan na nananatili sa loob ay halos 100 patak. Kung may isa pang patak, ito ay tatagos at magpapalusog sa sigla ng buong espasyo ng Chenkun Pot. Ang isa pang maliit na bahagi ay namumuo sa madilim na berdeng tubig ng buhay, ngunit ang 3 patak ay maaaring palaging lumitaw.
Ngayong natuklasan na ito ni Yang Yian, ang unang patak ng tubig ng buhay ay handa nang ibigay sa Snowcat. Ang lilang gintong tubig ng buhay ay masyadong mahalaga para magamit ng basta-basta. Gusto niyang ibigay ito sa mga nangangailangan at gamitin sa talim. Mayroon lamang 100 patak ng lilang gintong tubig ng buhay sa kabuuan. Sa katunayan, upang maging tumpak, ito ay isang solidong katawan, isang buong piraso, hindi 100 patak. Ang 100 patak ay ang kanyang sariling agnas. Nasa loob ng bato ng buhay na mayroong isang kulay ubi gintong solidong katawan na kasing laki ng walnut. Kumpleto na raw ang pagkuha ng isang buong piraso. Ngunit hindi nang ahas si Yang Yian, dahil ang enerhiyang nakapaloob dito ay napakalakas. Siya mismo ay walang lakas ng loob na kumuha ng isang buong piraso. Maaari itong isipin na kapag ang isang buong piraso ay kinuha, ang katawan ay sasabog at mamamatay, kahit na sino ito. Gayunpaman, ang intuition ni Yang Yian ay nagsasabi sa kanya na walang nilalang sa mundo ng engkanto ang nangahas na kumuha ng ganoong piraso ng buhay na kristal. Kaya't maaari lamang niyang i-decompose ito sa 100 bahagi para kunin ang kanyang mga nasasakupan. Ngunit kahit na ang isa sa 100 bahagi ay tiyak na libu-libong beses ang kabuuang enerhiya ng madilim na berdeng tubig ng buhay. Kaya isang patak lang ang binigay niya sa Snowcat. Matapos ang mismong kristal ay nakakalat, ito ay nagiging isang drop shape, kaya hindi mali na tawagin itong purple gold na tubig ng buhay. Kung isang patak na lang ng oras ang natitira, sa tansya niya ay aabuti ng 100 taon bago ipanganak. Ang lilang gintong tubig ng buhay ay masyadong mahalaga. Kailangan niyang gamitin ito ng husto. Pagkatapos ay magsimula tayo sa Snowcat. Naniniwala siya na ang patak na ito ng purple gold na tubig ng buhay ay magbabago sa Snowcat. Kunin mo na. Sabi ulit ni Yang Yiyo. Ang Snowcat ay nag-alinlangan sandali, ngunit ibinuka ang kanyang bibig at nilamon ang lilagintong tubig ng buhay sa isang lagok. Meow. Sa susunod na sandali ang Snowcat ay nagpakawala ng mahabang alulong. Ang buong katawan ay nagniningning ng maliwanag, at ang demonyong enerhiya na pumailan lang sa kalangitan ay agad na sumambulat sa buong Dark Night Hall. Lumutang din ang katawan, iniwan ang mga braso ni Yang Yiyo at lumulutang sa itaas ng bulwagan. Ikanaway ni Yang Yiyo ang kanyang kamay at ipinagbawal ang buong bulwagan, na hinihiwalay ang malakas na aura ng Snowcat mula sa pagtakas. Nais niyang masaksihan ang mga pagbabago ng lilang gintong tubig ng buhay sa Snowcat. Baka mamaya ibigay sa ibang tao. Ang Snowcat ay likas na matalino at angkop din para sa kanya na kunin. Ngunit naniniwala si Yang Yiyo na ganap na walang pinsala, tanging mga benepisyo. Boom! Isang malakas na alon ng hangin ang muling nagmula sa Snowcat. Ang lahat ng mga mesa at upuan sa bulwagan ay nabasag sa ilalim ng hangin ito. Hinarang ng makulay na katawan ni Yang Yiyo ang hanging wave. Nang tumingala siya, isang nakasisilaw na puting liwanag lang ang nakita niya, ngunit hindi niya makita ang figure ng Snowcat. Gayunpaman, sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Alam niyang nagtagumpay si Snowcat. Sa wala pang 3 paghinga, ang Snowcat ay nag-evolve ng isang level, at patuloy pa rin sa pag-evolve. Chapter 2448, naghihintay pa rin na isumpa mo ako bilang isang mahina. Minsang sinabi ni Yang Yian ng personal na ang posisyon ni Zumao sa Yunmen ay hindi lamang ang pinuno ng paniktik, kundi pati na rin ang tagapag-alaga ng Dark Night Hall. Ang posisyon ng tagapag-alaga ay hindi isang bagay na maaaring hawakan ng sinuman o sinumang demonyo. Ito ay simbolo ng lakas. Ang tagapag-alaga ay ang kaliwang tagapag-alaga. Nangangailangan ito ng ganap na lakas at paglilinang. Si Zumao ay palaging malakas dahil sa kanyang sariling natatanging talento at paraan ng pagtatago. Mula nang sundan niya si Yang Yian, palagi na siyang malakas na tao. Gayunpaman, sa pagkakatatag ng Yunmen sa paglipas ng mga taon, ang buong Yunmen ay naging iba pagkatapos ng maraming masters na sumali. Maging ang paglilinang ni Zumao ay hindi makakasabay. Hindi ito maganda para sa posisyon ng tagapag-alaga, kaya natutuwa si Yang Yian na makitang mapapabuti ang bloodline ni Zumao ngayon. Isang reward din para kay Zumao ang pag-inom muna ng Purple Gold Water of Life. Ito. Hindi may kakaila na si Zumao ay gumawa ng malalaking kontribusyon sa Yunmen sa mga nakaraang taon at nakagawa ng mga karapat-dapat na kontribusyon. Not to mention that she has experienced life and death struggles with him, ang pagtatatag pa lang ng killer and intelligence system ay isang malaking tagumpay na. Siyempre, sa kasalukuyan, ang paglilinang ng mga assassin at intelligence personnel na ito ay masyadong mahina, at tila hindi nila kayang gampanan ang kanilang halaga. Gayunpaman, ito ay dahil ang pag-unlad ng Yunmen ay barbaric, at ang mga kaaway na pinukaw ni Yang Yiyo ay mas malakas kaysa sa isa't isa, na nagpapahina sa kapangyarihan ng mga assassin at katalinuhan ng Dark Night Hall. Sa katunayan, sa katagalan, kapag ang Yunmen ay umunlad at naging matatag sa hinaharap, ang mga assassin at intelligence personnel na ito na nilinang ni Zumao ay tiyak na magiging malaking tulong sa Yunmen sa hinaharap. Malaki ang kahalagahan ni Yang Yiyo sa Dark Night Hall, o sa Snowcat. Ito ay isang pusa na hindi maaaring hatiin ng kaharian ng sentido komon. Ito rin ay isang likas na pag-iral. Ang patak ngayon ng lilang gintong tubig ng buhay ay tiyak na magpapaunlad ng potensyal ng Snowcat. May tiwala si Yang Yiyo sa Snowcat, at higit pa sa Purple Gold Water ng buhay.
Ang snowcat ay ganap na nabalot sa liwanag na kanyang ibinubuga. Nakakasilaw na hindi niya makita ang kanyang kalagayan sa loob. Gayunpaman, ang demonyong aura na pumuno sa buong bulwagan ay nagpatunay na ang snowcat ay sumasailalim sa ebolusyon ng dugo at siya ay muling isinilang. Tumingin lang si Yang Yiyu sa snowcat. Makalipas ang halos kalahating oras, ang nakakasilaw na liwanag sa buong bulwagan ay nagsimulang hamupa, at sa wakas ay nakita na ni Yang Yiyu ang mga pagbabago sa snowcat na lumulutang sa hangin. Ang nakakasilaw na liwanag ay unti-unting humihina, ngunit ang mga mata ni Yang Yiyu ay lumiliwanag at lumiliwanag. Nang makita niya ang mga pagbabago sa snowcat, ito ay hindi maisip sa kanyang puso sa sandaling ito. Dahil ang snowcat ay ganap na nagbago. Siyempre, hindi nagbago ang normal na hugis ng katawan at hitsura ng pusa. Lumitaw sa katawan nito ang mga lilang at gintong inscription, at napakaganda ng mga linyang tila mga ulap ng Ceres, lalo na ang malakidlat na buhok ng inscription na lumitaw sa pagitan ng noo at kilay, na parang isang pangwakas na pagpindot, na ginagawang napakaranggal ng pas ang nyebe sa sandaling ito, ngunit ang buntot ay biglang naging siyam. Pusa pa rin ba ito? Bulong ni Yang Yiyu sa kanyang puso. Nakakita at nakarinig ako ng nine-tailed fox, pero ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng nine-tailed cat. Sa susunod na sandali, ang snowcat ay dahan-daang lumapag, at ang malabo na halo ay kumikislap pa rin sa buong katawan nito. Walang alinlangan na matagumpay na nakabalik ang bloodline ng snowcat sa ancestral lineage nito. Kung tungkol sa lakas ng aura nito, natukoy ng damdamin ni Yang Yiyu na hindi bababa sa naabot nito ang antas ng ika-6 na antas ng kaliwanagan, at maaaring mas malakas pa ito. Akala ko tapos na ang lahat, pero ang sumunod na eksena ay muntik nang sumabog si Yang Yian. Siyempre, ito ay isang pagsabog ng kaisipan. Pagkatapos ng isang napaka-banayad na mapurol. Boom! Nang lumapag ang snowcat, isang halo ang kumikislap, at talagang nag-transform talaga. Ito ay naging anyo ng tao. Maayos ang pagbabago, alam ni Yang Yian na ang pagbabago ay wala sa snowcat. Matagal na sana siyang nagbago, ngunit hindi niya gusto ang anyo ng tao at palaging demonyo. Nabanggit niya noon ang transformation sa snowcat, pero hindi niya inaasahan na talagang mag-transform ito. Noong una, normal lang sa mga demonyo ang pagbabago. Ngunit ang pagbabago ng snowcat sa sandaling ito ay nagpang-inig kay Yang. Tumibok ang puso ko. Sobrang nakakatakot ba? Ito ay totoo. Para kay Yang, ang pagbabago ng snowcat sa sandaling ito ay lubhang nakakatakot. Ngunit hindi ito ang pangit na uri. Sa mga sandaling ito, hindi ko alam kung sinadya o sinadya ng snowcat, pero pagkatapos ng transformation, nagpakita siya ng hubot-hubad sa harap ni Yang. Siya ay halos 1.8 metro ang taas, hindi mas mababa sa kanya, na may katawan na parang ahas ng tubig, kasing kaakit-akit, hanggang sa puntong nakakatakot, walang kahit katiting na taba sa kanyang katawan, siya ay isang likas na gawa ng sining. Sa unang tingin, siya ay puno ng mahahabang binti, isang malademonyong figure na tatama sa iyong puso, at ang kanyang mukha ay hindi na kailangang sabihin, medyo malamig na may natural na tukso na baligtarin ang lahat. Ngunit ang malakidlat na inscription sa kanyang noo ay naging dahilan upang ang kanyang buong pagkatao ay higit na puno ng masamang alindog at hindi malabag, at ang ugali na ito ay agad na pumukaw sa matinding pagnanais niyang na manakop. Salamat sa iyong tulong, guro. Nag-evolve na ako sa antas ng isang makalangit na demonyong pusa. Sa sandaling ito, bahagyang yumuko ang snowcat upang magpasalamat sa kanya. Sa isang iglap, nakita niyang ang isang eksenang nagpasabog sa kanyang puso. Sa oras na ito, hindi niya pinakinggan ang mga salitang, makalangit na pusa demonyo, o hindi. Nagising ang demonyo sa kanyang puso. Umungol siya at sumugod papunta sa snowcat. Sa kabutihang palad, walang gaanong tao na pumupunta sa Dark Night Hall, at nagtakda siyang ng pagbabawal upang ihiwalay ang lahat. Makalipas ang 3 araw, lumabas siyang sa Dark Night Hall. Pero paglabas niya, may mga bahid ng dugo sa leeg, braso at likod ng mga kamay niya, para siyang kinurot ng pusa. Siyempre, nakalmo siya ng pusa, ubo-ubo. Si Yang, na medyo nanlumo, ay sumulyap sa madilim na bulwagan sa likuran niya at sinabing, Kat, magpahinga ka at magsanay ng mabuti. Magkakaroon ng digmaan sa loob ng 1,000 taon. Susunod, kailangan ko ang iyong intelligence network. Kaya, ako, gusto kong umalis. Bang! Dumagundong ang pinto at mariing isinara. Awkward na ngumiti si Yang at tumalikod na para umalis. Anong kasalanan? Bamulong si Yang at humakbang patungo sa langit. Susunod, pumunta upang makita ang malaking proyekto ng ibon na may halong buhok. Ang Yunmen ay inatake ng ilang malalaking puwersa, at si Zamao Bird ang direktang nakaharap sa makapangyarihang tao ng 8th Heaven of Enlightenment sa Meteoric Palace. Narinig ko mula sa nakatatandang kapatid na kung hindi dahil pinipigilan ni Zamao Bird ang makapangyarihang tao ng 8th Heaven of Enlightenment sa Meteoric Palace, nawasak na ang Yunmen. Pero, si Zamao Bird din ang pinakamalubhang nasugatan. Matapos masugatan, tuluyang naging maliit na bowl ang apoy ang Zamao Bird. Kung hindi dahil sa mahinang sigla na nagmumula, naisip ng lahat na nahulog ang Zamao Bird. Dumating si Yang Yiyu sa langit sa itaas ng Yunmen, at bumukas ang isang portal ng kalawakan sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay.
Ito ang healing at recovery space na ginamit ng senior brother sa Power of Space para iset up para sa Zamo Bird. Mayroong isang hanay ng pagtitipon ng espiritu, na katumbas ng isang independenteng espasyo ng enerhiya. Walang makapasok o makakakita nito nang hindi binubuksan ang spell. Ang senior brother ay nagbigay na sa kanya ng spell para pumasok, ngunit si Yang Yiu ay biglang hindi nang ahas na tumingin kay Zamo Bird. Dahil natatakot siya sa kanyang puso. Paano kung natakot siya na hindi na magising si Zamo Bird? Sa mga salita ng nakatatandang kapatid, si Zamo Bird ay malubhang nasugatan, at kung ito ay makakabawi ay nakasalalay sa kalooban ng Diyos. Kaya hindi kailanman nang ahas si Yang Yiu na tumingin kay Zamo Bird. Hanggang ngayon, hindi siya nang ahas na pumunta, dahil natagpuan niya ang lilang gintong tubig ng buhay sa bato ng buhay, isang kayamanan na libu-libong beses na mas malakas kaysa sa madilim na berdeng tubig ng buhay. Pagkatapos ng personal na pagsubok ng Snowcat, naniwala si Yang Yian na makakatulong ito sa ibon na may halong buhok. Siyempre, walang ganap, ngunit para sa kanya, gagawin niya ang lahat upang maibalik ang magkahalong buhok na ibon. Mula sa panahon na ang matandang lalaki na namatay sa Sanxian Island sa mundo ng paglilinang ay nagbigay sa kanya ng may halong buhok na ibon, hanggang ngayon, sa katunayan, siya at ang magkahalong buhok na ibon ay nakaranas ng mas maraming buhay at kamatayan na magkasama kaysa sa iba, kahit na ang matanda. Bagamat ang may halong buhok na ibon ay karaniwang masama, hindi ito kailanman nabigo sa mga kritikal na sandali at tinulungan siya sa maraming paghihirap sa buhay at kamatayan. Nang pumunta siya sa ibang bansa sa pangalawang pagkakataon, nabawi ng may halong buhok na ibon ang Demon Peel at naging pinakamatibay na pag-iral sa Yunmen sa isang iglap. Ang kapangyarihan ng siga ng Golden Crow ay maaaring umabot sa antas ng ika-6 na antas ng paliwanag. Nang siya ay umalis, naisip niya na kapag may halong buhok na ibon at ang matandang Willow Tree ang namamahala, ligtas si Yunmen. Sino ang nakakaalam na ang bastard ay lalabas sa isang matandang immortal na umabot na sa ika-8 antas ng kaliwanagan? Maraming makapangyarihang tao ang nawala sa Immortal Demon Secret Realm sa loob ng hindi mabilang na taon, at umalis sila dito pagkatapos niyang umalis. Kung hindi, walang sinuman ang makakaabot sa ika-6 na antas ng kaliwanagan sa mga pangunahing puwersang palaban. Sinabi ito ng asawa ni Master nang umalis siya, ngunit kung tutuusin, ang mga plano ng tao ay hindi kasing ganda ng mga plano ng Diyos. Ang isang malakas na pag-alit na tao na nawala sa loob ng 10,000 taon ay talagang lumabas sa Immortal Demon Secret Realm. Siya, maaaring umabot sa ika-8 antas ng kaliwanagan. Kahit na ang magkahalong buhok na ibon ay ang pagkakatawang tao ng Golden Crow at ng araw, ito ay halos matalo at malubhang nasugatan. Ano man ang mangyari, kailangan niyang pagalingin ang matandang kaibigang ito, ang ibong may halong buhok. Sinubukan niya ang lahat ng paraan upang matulungan ang magkahalong buhok na ibon na makabangon. At ngayon ang lilang gintong tubig ng buhay ang tanging pag-asa niya. Bumukas ang space portal sa kalangitan, at huminga ng malalim si Yang Yiu at pumasok. Isang espasyong puno ng apoy, hindi malaki, mga 30 metro kwadrado lamang. Pagkapasok ni Yang Yiu, tinamaan siya ng apoy at mataas na temperatura. Napakainit noon. Ang 10 pangunahing katangian ng kapangyarihan sa kanyang katawan ay naruroon, lumalaban sa apoy at mataas na temperatura. Hindi naman siya naapektuhan. Sa paningin, isang watermelon-sized na fireball ang nasuspine sa gitna ng espasyo, na patuloy na sumisipsip ng enerhiya ng apoy mula sa lahat ng direksyon. Ito ay halos purong puting apoy. Dahan-daang naglakad si Yang Yiu, at nakita niya ang 3 paa na gininto ang uwak sa loob na nakakulot na parang bola, o sa halip, isang ibon na may halong buhok. Sa katunayan, ang sigla nito ay napakahina at hindi matatag. Ito ay kung minsan ay malakas at kung minsan ay mahina, tulad ng isang apoy na umiindayog sa hangin, at ito ay maaaring mamatay anumang oras. Nabalitaan ko sa panganay na kapatid na ang ibong magkahalong buhok ay malubhang nasugatan, ngunit hindi ko inaasahan na ito ay magiging seryoso. Kahit na alam ni Yang Yiu na ang may halong buhok na ibon ay isang nilalang mula sa banal na mundo, nagsimula siyang mag-alala. Kung magpapatuloy ng ganito, hindi magtatagal at talagang namatay ang ibong may halong buhok. Uwak, andito na ako. Ibinuka niyang ang kanyang bibig, paus ang boses. Pagpapatuloy niya, you better get over it, hindi ko hahayaang mamatay ka ng ganito, naghihintay pa rin ako na makasama ka sa langit, at naghihintay pa rin akong isumpa mo ako bilang isang mahina. Alam mo, kung hindi mo ako tinatawag na mahina, hindi ako komportable dito. Bagamat lagi kong pinapakita ang aking pagkasuklam kapag tinatawag mo akong mahina, sanay na talaga ako, at pakiramdam ko ay pamilyar na pamilyar ako dito, tulad ng pagmumura ko sa iyo bilang isang ibon na may halong buhok. Si Yang Yiu ay patuloy na nakikipag-usap sa kanyang sarili, nakikipag-usap sa may halong buhok na ibon, walang pakialam kung naririnig siya nito o hindi, tulad ng pagrereklamo sa isang matandang kaibigan. Makalipas ang kalahating oras, sa wakas ay huminto si Yang Yiu, binuksan ang kanyang palad, at isang patak ng purple gold na tubig ng buhay ang lumitaw. Mataimtim niyang sinabi, napakahalaga ng bagay na ito. May mga 100 patak. Kinalkala ko na tumatagal ng humigit kumulang 100 taon upang makaipon ng isang patak. Ito ay talagang mahalaga.
Noong una ay pinlano kong gamitin ito para armasan ang iba pang malalaking halimaw at maghanda para sa digmaan makalipas ang 1,000 taon. Ngunit ngayon gusto kong sabihin sa iyo na kahit na mayroong 1,000 o 10,000 patak ng bagay na ito, handa akong gamitin ito sa iyo. Hanggat makakabawi, baliwalain man ang bato ng buhay. Kaya, huwag mo akong pababayaan, ikaw bastard. Mula ngayon, dapat mo na ring ipaglaban ang iyong tapang at mag-ipon para sa akin. Habang nagsasalita siya, iwinagayway ni Yang Yiyu ang kanyang kamay at ang unang patak ng Purple Gold Water of Life ay napunta sa bastard. Kabanata 2449 ang pangalawang malaking katulong. Hindi alam ni Yang Yiyu kung mapapanumbalik ng Purple Gold Water of Life ang mixed-haired bird, ngunit naniniwala siya na ito ay tiyak na gagana, dahil ang epekto ng Purple Gold Water of Life ay napakalakas, malayo sa madilim na berdeng tubig ng buhay. Ang isang patak nito ay nagpapahintulot sa bloodline ng Snowcat na bumalik sa kanyang ancestral lineage, at ito ay naging isang Heavenly Cat Demon, at ito ay isang nine-tailed cat, na katumbas ng siyam na buhay na bumabalik. Ito ay talagang makapangyarihan. Ngayon ay depende kung gaano ito kabisa sa ibong may halong buhok. Ang dahilan kung bakit hindi siya sigurado ay dahil alam niya na ang magkahalong buhok na ibon ay masyadong malubhang na sugatan, at iba ito sa anumang nilalang sa mundo ng mga engkanto. Ang ibon na may halong buhok ay isang nilalang sa banal na mundo. Sa kasong ito, normal para sa kanya ang hindi sigurado. Anyway, kailangan niyang subukan ang lahat para makabawi ang mixed-haired bird. Ang lilang gintong tubig ng buhay ay lumipad palayo. Nag-aalala rin si Yang Yiyu kung ito ay sumangga. Pagkatapos ng lahat, ang katawan ng ibon na may halong buhok ay ang tatlong paa na gintong uwak, ang pagkakatawang tao ng araw. Kung ito ay sumangga ng init na ibinubuga ng halo-halong ibon, ito ay isang biro. Nakita ni Yang Yiyan ang pag-alis ng purple gold na tubig, ngunit medyo kinakabahan siya. Sa kabutihang palad, walang hadlang sa susunod na sandali, at ang lilang liwanag ay kumislap at direktang pumasok sa katawan ng may halong buhok na ibon. Boom! Ang temperatura at liwanag ng buong espasyo ay biglang tumaas ng husto, at naramdaman din ni Yang Yiyan ang malakas na sigla na pumutok, ngunit hinihigop ito, ngunit nawala ito nang wala pang 3 paghinga. Gayunpaman, naramdaman niya na ang hininga ng may halong buhok na ibon ay tila mas matatag, hindi na kumikislap tulad ng dati, na nangangahulugan na ito ay epektibo. Tuwang-tuwa siya, at hindi siya binaygo ng kulay ubigintong tubig ng buhay. Naghintay si Yang Yiyan para sa isang himala na mangyari, naghihintay para sa ibon na may halong buhok na magising sa ilalim ng epekto ng lilang gintong tubig ng buhay at muling makamit ang nirvana. Gayunpaman, sa kanyang pagkabigo, pagkatapos ng ilang minuto, bagaman ang hininga ng halo-halong buhok na ibon ay naging matatag, ang epekto ng lilang gintong tubig ng buhay ay tila naubos. Isang buong patak ng lilang gintong tubig ng buhay ang nagpatatag sa hininga ng may halong buhok na ibon, na sadyang hindi kapanipaniwala. Kailangan mong malaman na ang isang patak ng purple na gintong tubig ng buhay ay nagpasilang muli sa Snowcat at naging isang nine-tailed cat demon. Sa mga tuntunin ng paglilinang, ang Snowcat ay direktang umabot sa antas ng ika-6 na antas ng paliwanag. Ngunit ngayon, isang patak ng tubig ng buhay sa may halong buhok na ibon ay nagpatatag lamang ng hininga nito. Sa madaling salita, katumbas ito ng pagliligtas sa buhay ng may halong buhok na ibon. Tila kahit na ang mga pinsala ay hindi nakabawi, lalo na ang pagbuti ng dugo. Tito, ikaw ang tiyuhin, patuloy kitang papakainin. Isang lilang gintong liwanag ang kumislap sa palad ni Yang, at lumitaw ang pangalawang patak ng tubig ng buhay. Kinaweyan niya ang kamay at umalis ulit. Hindi siya naniniwala na ang ibon na may halong buhok ay isang napakalalim na hukay. Alam niya ang epekto ng lilang gintong tubig ng buhay. Ang malaking enerhiya ay sapat na upang ang isang maliit na demonyo ay naging isang malaking demonyo. Sapat na ang isang patak. Ngayon ito ay talagang balewala para sa may halong buhok na ibon. Ito ay isang hukay. Bumaba ang pangalawang patak, at nagkaroon ng isa pang dagandong. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay naramdaman ni Yang Yiyan ang malakas na sigla na nagmumula sa may halong buhok na ibon. Malakas na muli ang nakasisilaw na puting liwanag, at hindi na makita sa loob ang katawan ng may 3 paa na gintong uwak ng may halong buhok. Malapit na itong matapos, tama. Bulong ni Yang Yiyan sa sarili. Gayunpaman, ang malaking enerhiya na ibinubuga ng Purple Gold Water of Life ay muling naglaho. Fuck! Hindi napigilan ni Yang Yiyan na magmura. 2 patak. Hindi sapat. Walang paraan, mapupunta muli ang 3 patak. Sa oras na ito, talagang nakaramdam ng sakit si Yang. Ang Purple Gold Water of Life, sa isang kahulugan, ay ninanakawan ng sigla ng Chenkun Pot Space World. Ito ay tumatagal ng 100 taon upang makagawa ng isang patak. Ang loob ng Life Stone ay isang buo, at maaari lamang itong mabulok sa 100 patak. Ayon sa bilang na ito, aabutin ng buong 10,000 taon upang maipaon ang susunod na halaga. At ang mga halagang ito ay ginagamit upang mapangalagaan ang Chenkun Pot Space World, nagbibigay lamang sa kanya ng 3 patak ng madilim na berdeng tubig ng buhay bilang isang benepisyo. Makikita na ang lilang gintong tubig ng buhay ay mahalaga. Ito ay tumatagal ng 10,000 taon upang maipaon ang halaga para sa susunod na paggamit. Paanong hindi siya mahihirapan?
Kailangan mong malaman na mayroong kabuuang 100 patak, at iniingatan niya ang mga ito para sa mahusay na paggamit. Ang maraming dakilang halimaw ng Yunmen, pati na ang kanyang mga nakatatandang kapatid na lalaki, kapatid na babae, asawa, anak, at iba pa, ay maibibigay lamang sa mga taong napakahalaga sa kanya, at natatakot siya na hindi sapat para sa kanya. Ngayon ay 3 patak na ang naubos ng mixed-haired bird, bagamat sinabi niya na kahit gaano pa niya gamitin, gagamutan niya ang mixed-haired bird, basta ito ay gumagana. Napatunayan ng mga katotohanan na may epekto, ngunit hindi nito pinipigilan na maawa siya sa lilang gintong tubig ng buhay. Miscellaneous bird, you are my uncle, okay. Please gumising ka dali, 3 patak ng tito mo, hindi ko kayang gumamit ng kahit 1 patak. Sigaw niyang sa gilid. Para siyang hinihiwa ng karne. Siyempre, ang naisip niya sa kanyang puso ay kahit gaano pa niya ito ginagamit, kailangan pa rin niyang gamitin. Gusto daw niyang ibalik ang mixed-haired bird. Ang 3 patak ng tubig ng buhay ay sinisipsip muli. Maya-maya, naubos na naman. Nagmura si Yang, ngunit nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinubukang ipatawag ang 4 na patak. Ngunit sa sandaling ito, isang boses ang tumunog. Mahina, tignan mo ang kuripot mo, kalimutan mo na, ayoko. Hindi ba ang boses na ito ay boses ng ibon na may halong buhok? Nanginginig si Yang Yiyo, matched bird, gumaling ka na ba? Naaawa sa lilang gintong tubig ng buhay, ngunit hanggat ang may halong buhok na ibon ay makakabawi, ito ay mas mabuti kaysa sa anupaman. How dare I not recover? Kung hindi ako gumaling, ikaw, isang mahina, mamamatay sa sakit. Nang matapos magsalita ang may halong buhok na ibon, ang nakakasilaw na liwanag ay nawala, at nakita ni Yang Yiyo ang isang 3 paa na gintong uwak na naliligo sa gintong apoy. Sa katunayan, ito ay mukhang napakaganda, ganap na naiiba mula sa dati. Nakasuot ng gintong korona, ito ay isang gintong korona na nabuo sa pamamagitan ng natural na mga balahibo, na may 3 binti, at bawat isa sa 9 na balahibo sa buntot ay may bilog na pattern tulad ng isang mata. Ang mga gintong balahibo ay talagang ginintuang at kumikinang, mas tunay kaysa sa anumang iba pang ginto. Walang alinlangan na ang ibon na may halong buhok ay umunlad. Matapos manood ng ilang sandali, natauhan si Yang Yian at nagsabi, "Fuck, maayos ka na nang uminom ka ng unang patak ng Purple Gold Water of Life, at sinadya mo akong dinaya ng 2 pang patak." Hehe, you're not stupid enough, pagmamalaki ng ibon. Natahimik si Yang Yian, at tinitigan siya sandali at sinabing, I hate you. Sa totoo lang, sobrang saya niya sa puso niya. Sa wakas ay nakabawi ang ibon. Ito ay mas mahusay kaysa sa anumang bagay. At halatang mas malakas na naman ito, nakatumbas ng kanyang 3 patak ng Purple Gold Water of Life. Iyong mahinang manok, parang ibang-iba sa dati, eh. Teka, anong ginawa mo? Bakit hindi kita nakikita ngayon? Parang hindi bababa sa 5 uri ng kapangyarihan at maging ang mga batas sa iyong katawan, hindi, 6, 7, 8, 9, Diyos, 10. 10 uri ng kapangyarihan ng langit at lupa. 10 uri ng mga batas. Multo. Ang ibon ay ikinaway ang mga pakpak nito at pinagmasdan si Yang Yian. Habang tumitingin ito, mas nagulat ito, at napasigaw ito. Ikaw ang multo, ano ang sinisigawan mo? Inilibot ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya mapigilan na nagpapakita ng kanyang katangahan. Sa mga mata ni Zhao Niao, hindi siya kailanman nagulat kay Zhao Niao, ngunit ngayon ay ipinagmamalaki niya ang ekspresyon ni Zhao Niao. Ikaw, paano ka nagil-inang nang hindi sumasabog? Mayroon kang 10 kapangyarihan ng langit at lupa, 10 batas sa iyong katawan, at hindi ka sumabog. Imposible ito. Kahit ang mga Diyos ay walang lakas ng loob na isama ang 10 batas sa iyong katawan. Lalong nagulat si Zhao Niao. Balanse, mahusay na balanse, naiintindihan mo ba? Ang 10 kapangyarihan ng langit at lupa ay bumuo ng 10 binhi sa aking katawan. Hanggat ako ay patuloy na naglilinang at naghihintay sa araw na sumibol ang mga buto, ang aking Taoismo ay sisabog sa kalangitan. Sa nakaraang yugto ng paglilinang ng elixir, ako ang perpektong pundasyon ng gintong elixir. Sa salita ng namatay na matanda, walang katulad ko sa mundo ng engkanto. Oo nga pala, nasa langit ba ang katawan ko o sa mundo ng Diyos? Sa wakas ay tinanong ni Yang Yiyo si Zhao Niao. Hindi ko narinig yun. Halos hindi malay na sabi ni Zhao Niao. Pagkatapos ay sinabi niya sa pagkamangha, ikaw ay talagang isang pambihira. Sisihin mo ako o hindi, anyway, ang kasalukuyang cultivation ko ay lumampas na sa normal cultivation method ng cultivators, hindi ko alam kung kailan ito maganda o masama, pero sa ngayon, wala namang mali, pero umuunlad sa magandang direksyon. Zhao Niao, huwag mo akong pag-usapan, alam ko ang sitwasyon ko, sabihin mo sa akin kung ano ang sitwasyon mo ngayon. Makalipas ang 1,000 taon, sasakupan ko ang mundo ng mga engkanto at sisirain ko ang mga bastard na iyon. Huwag mo akong pababayaan sa oras na iyon. Hindi rin makita ni Yang Yiyo ang kasalukuyang sitwasyon ni Zhao Niao. Makalipas ang 1,000 taon. Bagamat medyo masikip ang oras, kapag nakilala kong muli ang bastard na iyon na umabot sa ika-8 antas ng kaliwanagan, kahit na hindi ko siya mapatay, magkakaroon ako ng lakas upang labanan siya.
Ako ang numero unong banal na ibon sa tatlong kaharian, ngunit muntik na akong mapatay ng isang taong walang kamatayan. Ito ay isang malaking kahihiyan para sa akin. Personal kong ipaghihiganti ang sama ng loob na ito. Hindi ka nagyayabang, di ba? Ikaw ang mahina na nagyayabang. Pagkatapos ay nagsimulang mag-away muli ang lalaki at ang ibon, tulad ng dati. Pagkaraan ng 3 araw, lumabas si Yang Yiyu sa espasyo kung saan naroon ang ibon na may halong buhok. To be more precise, pinalayas siya ng ibong magkahalong buhok. Sa mga salita ng may halong buhok na ibon, ang 3 patak ng Purple Gold Life Water na nakuha mula sa mahina sa pagkakataong ito ay talagang maganda. Aabutin niya ng 1,000 taon upang matuno ang mga ito. Pagkatapos ng 1,000 taon, maghahanda siyang sunugin hanggang mamatay ang makapangyarihang tao na umabot sa ika-8 antas ng kaliwanagan sa Meteorite Hall. Bagamat ang may halong buhok na ibon ay nakainom ng isang buong 3 patak ng Purple Gold Life Water, napakasaya pa rin ni Yang Yiyu. Bagamat sinabi niyang nakaramdam siya ng sakit, sa totoo lang sobrang saya niya sa kanyang puso. Kung tutuusin, gumaling at bumuti na ang matandang kaibigan, ang may halong buhok. Ito ang kanyang katulong sa digmaan makalipas ang 1,000 taon. Sa sandaling ito, hahanapin ni Yang Yiyu ang susunod na malaking katulong. Nais din niyang gamitin ang lilang gintong tubig ng buhay upang lumikha ng ilang malalaking katulong na hindi bababa sa ika-8 antas ng kaliwanagan. Ang pangalawang malaking katulong ay natural na ang lumang puno ng willow. Ang matandang pervert ay siya ring nirvana ng mga nilalang sa banal na mundo, at isa rin siyang dakilang bayani sa kanyang puso, dahil nang si Yunmen ay inatake ng ilang malalaking puwersa, ang matandang puno ng willow ang naging huling linya ng depensa at nailigtas ang kanyang mga kamag-anak, kaibigan at maraming disipulo ng Yunmen. Kung maibabalik ng tubig ng buhay ang ibong may halong buhok, maibabalik din ito ang matandang puno ng willow, at naniniwala siyang ang lumang puno ng willow ay maghahatid din ng bagong nirvana at magiging malaking katulong niya upang masakop niya ang mundo ng engkanto makalipas ang 1,000 taon. Kabanata 2450, Pagbabago ng teknik sa paglilinang. Nadama ni Yang Yiyan na sa halip na sabihin na tumutulong siya sa pagpapagaling ng mga pinsala, mas mabuting sabihin na lumilikha siya ng mga makapangyarihang tao na may kaliwanagan. Ang halaga ng lilang gintong tubig ng buhay ay hindi nasusukat. Ang bawat patak nito na makapagpapagaling ng mga pinsala ay isa ng enerhiya na may mga karagdagang katangian. Ang tunay na halaga ng lilang gintong tubig ng buhay ay ang lumikha ng mga makapangyarihang tao. Sa kanyang mga kamay, lumikha siya ng mataas na antas na makapangyarihang mga tao na may kaliwanagan. Isa lang itong mito. Ngunit ngayon ito ay isang katotohanan. Hindi lang niya maisip kung ano ang Chenkun Pot. Sa huling pagsusuri, ang lilang gintong tubig ng buhay ay ipinanganak sa loob ng bato ng buhay, at ang bato ng buhay ay ipinanganak sa Chenkun Pot. Siya, si Yang Yiyan, ang may-ari ng Chenkun Pot at ang may-ari ng kayamanan sa Chenkun Pot. Ito ay hindi ang bato ng buhay at ang tubig ng buhay na laban sa langit, ngunit siya, Yang Yiyan. Sa isip niya, lumipad siya hanggang sa tuktok ng bundok kung saan naroon ang matandang puno ng willow. Ang buong Yunmen, maliban sa oras na dinala ng Snowcat ang pamilya ni Yang Yiyan, mga kaibigan at ilang mga disipulo ng Yunmen sa bundok kung saan naroon ang matandang puno ng willow nang makatagpo ng sakunaang Yunmen, ang bundok na ito ay karaniwang isa sa mga ipinagbabawal na lugar ng Yunmen. Hindi alam ni Yang Yiyan kung gaano kalubha ang pinsala sa matandang puno ng willow. Anyway, narinig niya sa senior brother na kung hindi dumating ang Black Lotus sa tamang oras, namatay na ang matandang puno ng willow. Ito ay, may isip na ang mga pinsala ng matandang willow ay hindi dapat magaan. Dahil pinuprotektahan niya ang mga magulang ni Yang Yiyan, asawa, mga anak, kamag-anak, kaibigan, at maraming mahihinang disipulo ng Yunmen, may isip ang pressure na naranasan niya. Ang matandang puno ng willow, ang matandang pervert na ito, ay talagang palaging nagbibigay sa kanya ng mukha. Maging ito ay sa mga tuntunin ng paggabay sa paglilinang o proteksyon ni Yunmen, sa tuwing magtatanong siya, hindi siya tumanggi. Siyempre, nagkaroon ng kasunduan sa pagitan nila ni Yang Yiyan ang isang ginoo na tulungan ang isa't isa. Gumamit si Yang Yiyan ng maraming tubig ng buhay upang patubigan ang katawan ng matandang puno ng willow, na nagbigay ng pangalawang buhay sa lumang puno ng willow. At ngayon, pagkatapos lumipad ni Yang Yiyan sa tuktok ng bundok kung saan naroon ang matandang puno ng willow, nakita niya na ang lumang puno ng willow ay mas miserable pa kaysa noong una silang nagkita. Noong una nilang nakilala ang matandang puno ng willow, bagamat isa rin itong lumang tuod ng kahoy na tinamaan ng kidlat, at least may sanga pa rin ng willow na may 3 dahon ng willow. Matapos diligan ni Yang Yiyan ang lumang puno ng willow ng tubig ng buhay, tumubo ito ng ilang sanga ng willow, at ito ay malago at madahon. Ngunit ngayon ang nakita niya ay isang lumang tuod na walang ni isang dahon sa ibabaw nito, at mukhang halos tuyo na. Kung hindi niya maramdaman ang mahinang sigla ng matandang puno ng willow, iisipin ni Yang Yiyan na namatay na ang lumang puno ng willow. Tiyak, mas malubhang na sugatan ito kaysa sa ibong may halong buhok. Senior Willow, utang ko ito sa iyo. Huwag kang mag-alala, papagalingin kita sa lalong madaling panahon. Habang nagsasalita siya, nagsimulang sumakit muli ang puso ni Yang. Dahil naubos ng ibong may halong buhok ang 3 patak ng kanyang kulay ube na gintong tubig ng buhay,
naisip niya na ang matandang puno ng willow ay nangangailangan na ngayon ng hindi bababa sa 3 patak upang mabawi. Ngunit ito ay tulad ng nararapat. Bagamat mahalaga ang lilang gintong tubig ng buhay, alam niyang na malaki ang papel nito kung ibibigay niya ito sa matandang puno ng willow, at gagawa siya ng pangalawang mataas na antas ng kaliwanagan sa kanyang mga kamay. Ang isa pang punto ay ang lumang puno ng willow ay hindi makaalis sa tuktok ng bundok noon. Hindi ko alam kung bakit, hindi nagtanong si Yang Yian, ngunit sa pagkakataong ito ay umaasa siyang tulungan ang matandang puno ng willow na malutas ang problemang ito. Sa pamamagitan ng isang pagwagayway ng kanyang kamay, ang 3 patak ng lilang gintong tubig ng buhay ay sabay-sabay na nawala. Sa isang iglap, nahulog ito sa tuyong katawan ng matandang puno ng willow, at ang kulay ubi gintong liwanag ay kumislap at nawala. Boom! Biglang, isang hindi nakikitang alon ng hangin ang nagmula sa katawan ng matandang puno ng willow at kumalat sa buong Yunmen. Pagkatapos ang lahat ay bumalik sa kalmado. Hindi pwede. Matagal na naghintay si Yang Yian, ngunit ang katawan ng matandang puno ng willow sa kanyang paningin ay hindi gumanti. Hindi kaya sapat ang 3 patak. Dumudugo ang puso ni Yang Yian. Purple Gold Life Water, mas kaunti ang 1 patak. Nang malapit na niyang gamitin ang ika-4 na patak ng Purple Gold Life Water para sa matandang puno ng willow na may sakit, bigla siyang nakakita ng banayad na pagbabago. Ibig sabihin, bahagyang yumanig ang lupa. Nagkaroon ng pagbabago. Tamang-tama, winalis ni Yang Yian ang kanyang kamalayan at nalaman na sa ilalim ng lupa, hindi mabilang na magkakaugnay na mga ugat ng puno ang gumagalaw, na naglalabas ng mahinang hininga. Ngayon ay sa wakas ay gumaan na ang loob ni Yang Yian. May reaksyon pala, pero sa ugat nagsimula. Bagaman ito ay mabagal, hindi mabilang na mga ugat ang gumagalaw at dahan-daang kumakalat patungo sa tuod. Ito ay isang bagong buhay para sa lumang puno ng willow. Inaasahan ni Yang Yiu ang mga pagbabagong mangyayari sa matandang puno ng willow. Pagkatapos mag-obserba ng ilang sandali, alam ni Yang Yiu na ang prosesong ito ay dapat tumagal ng ilang oras, kaya pumunta siya sa tuktok ng bundok at tumayo sa gilid. Ang kanyang malakas na kamalayan ay agad na bumalot sa buong Yunmen. Sa susunod na sandali, ang kanyang puso ay gumalaw, at 70 patak ng tubig ng buhay ay lumitaw. Ang kanyang kamalayan ay nakipag-ugnayan sa 70 tao na kumuha ng lilang gintong tubig ng buhay. Kabilang dito ang lahat ng kanyang kababaihan, ilang bata, 4 na apprentice, Lao Fang, Shen Qibian, Qiu Yun, 2 nakatatandang kapatid na lalaki, nakababatang kapatid na babae na si Ji Zexia, matandang lalaki na si Dongfeng Haotian at ang kanyang kapatid na si Dongfang Ironman, Du Jiabin, Muden Nayanyang, Lu Pangbin, at iba pa. Na nagbigay ng mga kontribusyon at pagsusumikap sa Yunmen, o mga taong pinangalagaan ni Yang. Siyempre, mayroon ding Little Phoenix, Daor, Hao Dudu, Purple Gold Eunuch, Rat King, Loge, 11 elder na umaban sa unang antas ng Tangguo, at ilang individual na disipulo ng Yunmen na nakapasok sa Tangguo, at iba pa. Pumili siya ng 70 tao, dahil napakaraming Purple Gold Water of Life, at 3 patak na lang ang natitira sa kanya. Siya nagpadala ng mensahe sa bawat isa sa kanila kasama ang kanyang espiritual na kamalayan, na hinihiling sa kanila na kunin ito at magsanay ng mabuti. Kung gaano karaming magandang kapalaran ang maaari nilang makuha ay nakasalalay sa kanilang mga personal na pagkakataon. Naniniwala si Yang Yiu na pagkatapos ng 1,000 taon, lahat ng kumuha ng Purple Gold Water of Life ay masusulit ang kanilang potensyal. Ang pagpapabuti ng 1 patak ng Purple Gold Water of Life ay hindi lang kasing simple ng isang maliit na kaharian o isang malaking kaharian. Ginawa niya ang kanyang makakaya, at depende ito sa kanila mamaya. Ang Purple Gold Water of Life ay hindi lamang mabisa para sa lahi ng demonyo, nalaman niyang mabisa rin ito para sa sangkatauhan. Ito ay isang malaking kayamanan ng langit at lupa, hindi lamang kasing simple ng naglalaman ng sigla. Sa pamamagitan ng isang kumpas ng kanyang kamay, 70 patak ng tubig ng buhay ay napunta sa bawat sulok ng Yunmen. Nagkalat sila sa kamay ng lahat ng pinili ni Yang Yiu. Matapos gawin ang lahat ng ito, inutusan siya ni Yang na umatras. Walang dapat istorbohin maliban kung may importanteng bagay. Sa kabilang panig, ang matandang puno ng willow ay bumabawi, o sumisipsip ng lilang gintong tubig ng buhay, habang si Yang Yian ay nakaupong nakakros ang paa at nagsimulang umatras. Ang kanyang paraan ng paglilinang ay ganap na tumalon mula sa normal na bilog ng paglilinang. Walang mag-abayan o matututuhan, kaya't maaari lamang niyang galugarin at linangin ang kanyang sarili. Gayunpaman, siya ay malinaw tungkol sa isang ilalim na linya, iyon ay, hindi maging walang ingat. May kumpiyansa siyang tahakin ang tamang landas. Sa ngayon, pagkatapos isama ang 10 dakilang kapangyarihan ng langit at lupa sa kanyang katawan, mayroon siyang 10 uri ng mga binhi ng kapangyarihan na may 10 mga batas ng katangian. Doon ay isang malaking balanse sa fairy crystal. Walang problema. Sa kabaligtaran, nararamdaman niya na ang kanyang paglilinang ay bumubuti sa lahat ng oras. Sapagkat mayroong isang napakalinaw na pagbabago na ang 10 mahusay na buto ng kapangyarihan sa katawan ay patuloy na lumalaki at naglalapit at nagiging mas pino. Pinangalanan niya ang 10 Great Power Seeds sa kanyang Fairy Crystal bilang Tao Seeds.
Ang pangalan na ito ay ganap na angkop. Dahil ang paglinang ng tao ay pagpapalakas ng sarili sa pamamagitan ng paghiram ng kapangyarihan ng langit at lupa. Ang kapangyarihan ng langit at lupa ay ang 10 dakilang kapangyarihang katangian na umiiral sa langit at lupa. Hindi magagawa ng sinumang naglilinang na nilalang kung wala ang 10 dakilang kapangyarihan. Ngayon siya ay nakakalap ng 10 uri ng kapangyarihan sa kanyang katawan at pinalapot ang mga ito sa isang punto, na naging mga buto ng 10 uri ng mga katangian sa kristal ng engkanto. Angkop na tawagan silang mga buto ng tao. Ito ang landas ng paglilinang na kanyang pinili, at ito rin ang daang tatahakin niya sa hinaharap. Ang ganitong uri ng landas ng paglilinang, tinawag ito niyang na paraan ng paglunok sa kalangitan. Sapagkat kinakailangan na lunukan ang lahat ng kapangyarihan sa mundo sa kanyang katawan, kaya nagbubukas ng isang bagong sistema ng paglilinang. Isang sistema ng paglilinang na hindi pa nakikita at hindi na muling makikita. Para sa ganitong uri ng pamamaraan ng paglilinang, si Yang Yiyu ay may napaka-bold na ideya, iyon ay, maglagay ng pundasyon mula sa simula ng paglilinang. Ito ang paraan upang pumunta sa hinaharap. Hindi niya alam kung anong mga pagbabago ang mangyayari sa huli, ngunit ito ay dapat na mas malakas kaysa sa ordinaryong paglilinang. Dahil ang paglilinang ng ibang tao sa pangkalahatan ay sumisipsip ng isang uri ng kapangyarihan ng katangian o may dalawahang katangiang espiritual na ugat. Sa ganitong paraan, sila ay bubuo ng isang tableta sa lahat ng paraan. Sa huli, ang pagiging isang immortal ay umaasa lamang sa isang makapangyarihang paglilinang. Sa karamihan, maaari nilang i-accommodate ang kapangyarihan ng 5 elemento sa kanilang mga katawan upang linangin, ngunit kapag sila ay umakyat, sila ay masira ang balanse ng mga halimaw, at sila ay hindi maiiwasang sumabog at mamatay. Pero, isa siyang freak. Nakuha niya ang 10 uri ng kapangyarihan ng katangian sa mundo, ngunit hindi siya sumabog at namatay, ngunit sa halip ay bumuo ng isang mahusay na balanse. Siyempre, ito ay may kinalaman sa kanyang pangangatawan sa simula, dahil noong nabuo niya ang elixir, siya ay nagkaroon ng perpektong pangangatawan, kaya't siya ay ipinanganak upang madama at ma-accommodate ang 10 dakilang kapangyarihan ng langit at lupa. Ito ay kung paano niya pinalamutian ang mga binhi ng daw ng 10 dakilang kapangyarihan ng langit at lupa sa kanyang walang kamatayang kristal. Ngunit ito ay talagang napakalakas. Bagamat hindi na naayos muli ang kanyang kaharian, siya ay nasa kaharian pa rin ng walang kamatayang Panginoon, ngunit sapat na ang kapangyarihang maaaring pumutok para mapatay niya ang antas ng ika-5 antas ng kaliwanagan, o maging ang ika-6 na antas ng kaliwanagan. Gaano ito kalaban sa langit? Hindi kailanman sinabi ni Yang Yiyo sa sinuman ang tungkol sa sitwasyon sa kanyang katawan. Siya lang ang nakakaalam kung gaano ito kaayla hilakbot sa kanyang katawan ngayon. May pakiramdam na kapag ang mga binhi ng 10 dakilang kapangyarihan sa kanyang katawan ay sumibol balang araw, ito ang panahon na ang kanyang lakas ay laban sa langit, at ang kanyang paglilinang ay muling isisilang sa isang malaking hakbang, o kapag siya ay papasok sa isang bagong larangan ng paglilinang. Ang ideyang ito ay talagang napakalakas mula pa sa simula, at palagi siyang naniniwala na kaya niyang sumibol ang mga buto ng 10 magagandang katangian sa kanyang katawan. Ngayon sa pag-iisa, ang kailangan niyang gawin ay magtrabaho ng husto sa direksyon na ito. Mayroon siyang napakalakas na intuition na maaari niyang magtagumpay at tama ang landas na ito. Pero may problemang kailangan niyang lutisin. Ang problemang ito ay ang problema ng paraan ng paglilinang. Ang kanyang Chenkun Creation Technique, dahil ang 10 malalaking buto ng kapangyarihan ay nakapaloob sa kanyang katawan, nadama na maaari pa rin itong tumakbo ng maayos, kahit na mas maayos kaysa dati, ngunit alam niya na ang diskarteng ito ay hindi na angkop para sa kanyang kasalukuyang estado. Kung siya nais na sumibol sa kanyang katawan ng 10 malalaking buto ni tao, kailangan niyang baguhin ang pamamaraan, kung hindi ay hindi na niya maaabot ang susunod na antas. Napakahirap baguhin ang teknik, at ang kailangang baguhin ay ang Chenkun Creation Technique. Inakala ni Yang Yiyo na ito ay isang hanggal na panaginip noon. Ngunit ngayon gusto niyang subukan ito, pagkatapos ng lahat, ito ay isang pagbabagong anyo, hindi isang kumpletong paglikha. Dahil mayroon siyang pundasyong ito. Ang Chenkun Creation Technique ay orihinal na isang supreme technique, na nagmumula sa langit at maaaring maging mas mahiwaga. Maaari pa rin itong tumutugma sa mga pagbabago sa kanyang katawan, ngunit nararamdaman ni Yang Yiyo na palaging may kulang. Mahirap sabihin. Nang maisip niya ang problemang ito sa mahabang panahon, nalaman niyang lumitaw ito sa pagsasanay ng pamamaraan, kaya sinimulan niya itong baguhin, batay sa Chenkun Creation Technique. Nang binago niya ito, hanggang sa puntong makaka-adapt ito sa 10 uri ng tao sa kanyang katawan, magiging matagumpay siya. Sa oras na iyon, naniniwala siya na ang kanyang pagsasanay ay magiging isang bagong larangan. Ito ay hindi mahirap sabihin na mahirap, at hindi madaling sabihin na madali, ngunit maraming bagay ang kailangang subukan bago ito makilala. Ang pagbabagong anyo ng pamamaraan ay nangangailangan ng hindi mabilang na mga kalkulasyon at pagbabawas, na siyang unang hakbang, ngunit maaaring tumagal ito ng napakahabang panahon upang masuportahan. Kung tungkol sa problema sa oras, maaaring hindi sapat ang 1,000 taon. Gayunpaman, may mahiwagang kapangyarihan si Yang Yiyan na matagal na niyang hindi ginagamit, na makakatulong sa kanya na malutas ang problemang ito.
Iyon ang madilim na espasyong nakuha niya matapos lunukan ng itim na Lotus Beam, isang saradong espasyo na maaaring pasukin ng espiritual na kamalayan, isang espasyo ng oras na may ratio na 1:100. Isang araw sa labas, 100 araw sa madilim na espasyo. Sapat na ang oras na ito para baguhin niya ang Chen Kun Creation Technique sa pinakaangkop na teknik para sa kanyang pagsasanay. Dahil mayroon siyang 1,000 taon, na 100 beses ng 1,000 taon sa madilim na espasyo, na sapat na. Huminga ng malalim, lumubog ang kamalayan ni Yang Yian sa walang hanggan na kadiliman. Sinimulan niyang pag-aralan ng maigi ang Chen Kun Creation Skill mula simula hanggang katapusan, at hinubad at binago ito ayon sa mga pagbabago sa kanyang katawan. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.